natin. Lord, Ikaw yung dahilan ng Pasko, Panginoon. At ay pumalakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord. Lord, we glorify you, God. Hallelujah, we worship you. Thank you, Jesus. Kapaskuhan, oh God. Kapaskuhan. Ngunit ano ba ang sukatan upang maging masaya? Pagdiriwang higit pa sa pagpapahal. Lord, Ikaw ang dahilan, oh God. Hallelujah. Pasko sa piling mo'y panalong panalo. Ang kaligayahan ginap dahil sa'yo. Magandang regalo, Jesus.
Lord, for you all our praises, O God. Sa iyong lahat ng papuri, Panginoon. Hallelujah. sa ating Panginoon. Lord, you deserve all our praises, O God. Dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Dahil sa iyong kadakilaan at katapatan, Panginoon, O God.
Truly, Lord, as we worship you, O God, this morning, may this our worship be a sweet aroma, Lord, into your throne. Hallelujah. For you are great, O God. For you are great, Lord. Thank you, Jesus. The splendor of a king, Lord in majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light and darkness, O God. And darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Come on, church, how great you are, how great.
lahat ay aawi. Amen, Lord. Tan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila. Amen, Lord. Lord, this is our hearts to you, God. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Amen, Lord. Amen, Lord. Pagkat dakila ka, Diyos, dakila ka. Minsan pa, o dakila ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Dakila ka, lahat ay aawi. Amen, Lord. Tan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Lord, itataas ang ngalan mo, O Diyos. Itataas ang ngalan mo. Amen, Lord. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. O Lord, itataas ang ngalan mo, O Diyos. Itataas ang ngalan mo. Lord, ikaw ang hari, O God. Hari ng buhay ko. Amen, Lord. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Hallelujah! Ikaw ay dakila, Panginoon. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Praise God. Exactly a year ago, we also had our Christmas service on the 24th of December last year. Si Pastor JR po yung nag-preach sa atin noon. Meron po siyang tinanong sa atin that time. No? Sabi niya po doon, what is the one gift that Jesus wants you? What is the one gift Jesus wants from you that only you can give? Pondering again on that question, parang ang hirap po mag-isip ng ireregalo kay Jesus. Tama po ba? Kasi Diyos na yun eh, no? Ano pang ireregalo mo sa Diyos na we can never outgive Him? Paano mo siya iisipan ng regalo? Eh sa atin nga po, di ba? Meron tayong mga tao na kilala na sobrang abundant, blessed, sobrang favored na. Yung mga tao na to, nahihirapan tayong isipan, hanapan, bilhan ng regalo. Kasi sa isip natin, what more can we give? Eh nasa Kanya na nga ang lahat. The simplest definition of Christmas is the birth of Jesus. Di ba nga pagkausap po natin ang mga bata, sinasabi natin, birthday ni Jesus, yung Pasko. So kung si Jesus po ang may birthday, bakit wala tayong naisip na iregalo sa Kanya? No, for the past weeks, I believe, no, kanya-kanya na tayong palitan ng regalo, iba't ibang gatherings yung inatinan, celebrations, reunion. But tatanungin ko po kayo, no, sa dami ng mga pinuntahan natin, ng ating mga ginawa, alin doon ang dahilan ay si Jesus? Alin doon ang para talaga kay Jesus? Asan po doon si Jesus? As we sing the song or sikat tong kanta na it is the most wonderful time of the year. I am wondering, how is it the most wonderful time of the year if it is not different from the other time of the year? Pansinin po natin, pag December, mas maraming nakablock sa calendar natin. Mas marami tayong kabisihan.
At ito po ba yung most wonderful time para sa inyo? Baka po ang idea ni God sa most wonderful time, anak, you need this most wonderful time to have a personal space between you and me. Baka yung most wonderful time na sinasabi ng Lord, ito yung pause ka muna, reflect ka muna, tahimik ka muna, upo ka muna. Nagawa na ba natin to for the past weeks? O inalaw natin na maging congested tayo ng maging busted tayo ng mga schedules natin sa iba't ibang mga gatherings. Muli, nasaan po doon si Jesus? Ngayong umaga, church, I am inviting you to a different kind of Christmas. A Christmas that is truly God-honoring. A Christmas wherein you are just sitting down, remembering the goodness of God. Paano yung goodness? Imagine nyo, nakaabot ka ng December, pwedeng hindi ka dumating sa puntong ito ng buhay mo. January, February, March, hindi ko alam paano mo nalampasan yung bawat buwan, pero nakaabot ka ng December. Is it not enough to praise God? Is it not enough to celebrate Jesus alone? Umabot ka sa puntong ito. Diba? And I am wondering, bakit po pinanganak si Jesus on December, the last month of the year? Bakit hindi po January para unang buwan ng taon? Bakit po December? Ito, sa akin lang naman po to. Baka gustong sabihin ni God, anak, with everything that has happened to you for the whole year, I will wrap it all. Pwede ba yon i-claim mo? Sa pagtatapos ng taon, anak, it is between you and me pa din. It is between you and me pa din. I am inviting you to have a Christmas wherein it is God who we truly seek in our lives. Yung sigad talaga yung bida, sigad talaga yung dinedesire, sigad talaga yung inaasam natin. Balikan natin yung tanong, no? Ano yung isang bagay na naiisip mo o gusto ng Diyos na iregalo mo sa Kanya? Ano kaya yun? Sige nga, ano kaya isang bagay na gusto ng Lord na iregalo mo sa Kanya? At tanging ikaw lang daw ang pwedeng magbigay sa Kanya. I personalize this question, and this is my answer. Dear Lord, I want to give you myself. Kanina sa kanta sabi, ang pinakamagandang regalo na pwede nating matanggap ay si Jesus. Ganon din po ang Diyos. Ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay sa Diyos, ang sarili mo. Yourself without undivided attention. Yourself with wholehearted devotion. Praise you, God. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Sige po, samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. December is my most favorite month. Kasi dito, mas na ma-magnify kung gaano mo iningatan ang buhay ng bawat isa. Sa isang buong taon, sa December na nakaabot ka, dito namin nakikita, Panginoon, na ano mo yung pinagdaanan, sinamahan mo kami, kasama mo kami, Panginoon. Hindi ko mabilang gaano kadalas na kami ay kingdom worker rather than king seeker. Pero magkagayon man, sa oras nito, we are praying, Lord, na ngayon, manumbalik yung pagsamba namin sa'yo, ma-highlight uli yung intimate relationship namin sa'yo. Makita ulit namin that you are the reason for this season. Lord, maraming salamat dahil sa Kapaskuhan, tila tao pa rin ang naging sentro. Marami kaming regalo, marami kaming reunions, may bonus pa kami. But this time, I am praying for each and every one of us. Lead us to rekindle our love for you. Rekindle our praise, our worship sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Open our hearts, open our minds, Panginoon, that we may receive fully your message for today. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Makakaupo na po ang lahat.
Wow, thank you, Jesus. Okay, isang malakas na palakpak muli para sa Panginoon. Ano po? Kompleto na yung narinig natin kay Hannah. May preaching, may exhortation, may worship. Pwede na tayong magkamayan po eh. Talaga itong mga alaga ni Ibon, sanay na sanay talaga itong mag-exhort. Ano po? So, palakpakan naman natin si Hannah po. No? Thank you, thank you. Ganyan kagagaling yung mga leaders natin. Last Sunday, we intentionally huwag magka-service dito sa main para isend po talaga tayo. Lagi ko po kasing naririnig na the strength of the church is not their seating capacity but their sending capacity. So yung talagang i-stretch natin o i-push natin talaga yung bawat isa, ano po na mag-reach out talaga, lalo ngayong Kapaskuhan. Kaya salamat po sa mga siyam na outreaches natin, ano po. Grabe po, nakagather tayo in all, 1,765 worship attendance, ano po, kasama mga kids, mga volunteers, siyempre kasama yung mga tinulungan natin. And Lord willing, isa ito sa pinag-iisipan natin na every year talagang gawin natin. Hindi lang sa church. Kung may mga orphanage kayo na pupuntahan, home for the aged, basta po, ito kasi sasabi nga ni Hannah na yung service natin sa Lord, yun po talaga yung ginagawa natin sa iba, yun ang ginagawa natin para sa ating Panginoon. Ano po? Napakaganda po kaysa yung pupunuin natin ng simbang gabi, nakakapagod. Okay lang naman po yan, pero kung puro mukha lang din natin ang makikita-kita, parang medyo kapaguran. Napakasaya po kasi talaga na makakita ng mga tao talaga na nagpupuri, naglilingkod sa ating Panginoon. I would like to acknowledge lang po, timo yung mga kapatid natin sa Binangonan, Rizal, po. Alas 4 pa lang, andito na sila. Hindi po, tayo naman yung mga kasama natin sa Binangonan kasi sila po yung pinakamalayo po, Okay, yan, mga kapatid natin sa Binangonan, Rizal. Thank you so much, thank you so much. Hindi ko po nakikita pa lahat yung iba po, pero at least andito po tayong lahat. Pero I would like to acknowledge lang, meron po kaming isang kasamahan po, nakita ko isang pamilya po dito sa Magna Prime at nasa Santa Maria Church din po natin, pamilya nila Kuya Enrico. Kuya Enrico, tayo nga po kayo at palakpakan lang namin kayo. Ayan, saka tayo po, ayan, 2 pamilya na tayo dito. Thank you so much. God bless you po, God bless you po. Okay? Wow, thank you Jesus. Nakakatuwa na makakita ng pamilya na sama-sama at naglilingkod sa Panginoon. Thank you buti ni-remind tayo ni Hannah, galing lang, na in all busyness in life, let us focus still to Jesus. Siya po talaga yung purpose, bakit may Kapaskuhan. Pray muna tayo, maiksi lang po yung sermon natin, para mahanap nyo na yung mga ninong at ninang nyo. At magkabigayan na tayo. Alam ko, gigil na yung iba dyan na na-bless yung kanilang mga inaanak sa Panginoon. Okay? Let us pray. Father God, we commit to you this time. Speak to us and help us to enjoy your mighty presence in our midst, O God. Thank you. Thank you so much, even sa napakaganda po, Panginoon, na pag-lead ng aming worship, praise movers, O God, praise choir. Salamat po, Panginoon, ng maraming, O God. We give you all the glory, praises, and honor in Jesus' name. Amen at amen. Okay. Sabihin mo muna sa katabi niyo po, may masayang mangyayari ngayon. Ayan. Biro mo, makakakita pa kayo ng sayaw ngayon, from 50s, 60s, and 70s. Grabe po yan. Po yan? Tanggalan ng balakang, po? Okay, so sige po, masaya yung pag-uusapan natin, pero may malungkot muna akong word na sasabihin, po? Itong word na disappointment, Ang disappointment daw po is sadness or displeasure caused by the non-fulfillment of one's hope or expectation. Parang ganito lang, inaasahan mo, bibigyan ka ng ninong mo at ninang mo, walang ibinigay sa iyo. Pinuntahan mo sa bahay, hindi mo nakita. Lumipat na raw ng ibang bahay. Babalik daw sa February. Maraming disappointment sa buhay. Dadalawin ka, pagkatapos hindi dumating. Inaasahan mo yun Makakatanggap ka ng Christmas bonus, sabi nila sa March na raw ibibigay. So, marami tayong inaasahan na hindi dumarating sa buhay. What if si Mary at si Joseph? Tingnan niyo po natin. Mary at Joseph, inaasahan nila, kakasal na sila. Pagkatapos sinabi ng angel kay Mary, maglilihi ka, mabubuntis ka. Paano yun?
Excited na excited silang ikasal, pagkatapos biglang parang maho-hold kasi si Jesus Christ ipapanganak. Hindi ba yung alam niyo may mga nangyayari ngayon kung kailan ka nag-iipon, doon may magkakasakit. Paano yon? How to handle disappointments in life? Pati po yung sabi lang 3 kings, pero ang totoo, wise men. Nagpakita sa kanila yung tala, pagkatapos biglang nawala, excited ka sa pangarap mo, ba't ganon? Instead na unti-unting natutupad, unti-unting naglalaho, what will you do? Pag tinignan mo yung buhay mo, Lord, hindi ito yung buhay na inaasahan ko. Hindi ito yung pamilya na gusto ko. Hindi ito yung buhay. Dapat graduate na ako ngayon. Dapat may sarili na akong business. Pero bakit ganon? Disappointment is inevitable. Hindi po maiwasan na malungkot ka, pero it is a choice na hindi ma-discourage at huminto. Maraming bagay na magpapalungkot sa buhay natin, pero it is a choice. Paano po i-handle ito? It takes a maturity. Maturity po to handle disappointments. Pwedeng ma-disappoint ka sa asawa mo, anak mo, kapitbahay, church. Would you believe even kay God, pwede kang ma-disappoint? But we should know how to handle it. Otherwise, grabe, lalong malulungkot ang buhay natin. Kaya isang katalinuhan ang i-handle ang disappointment sa buhay. So this is the title of our message, Isang Matalinong Pasko at Mabungang Bagong Taon. Pag naging matalino ka, hindi pwedeng hindi ka maging mabunga. Pwedeng masaya ka lang, pero hindi ka pwedeng maging masagana. Pwedeng nag-enjoy ka lang, pero walang bunga. Pero naniniwala ako, lahat ng matalinong desisyon natin ay may magandang bunga sa buhay natin. Amen? O sabihin niyo ho sa katabi niyo po, isang matalinong Pasko at mabungang bagong taon. O tingnan niyo ho, pag uwi niyo dito at pagkatapos siguro ng December, bakit gano'n? Ang daming dumaang pera sa kamay ko. Ba't walang natira? Ano to? Paikot-ikot lang? So, yun po yung sinasabi natin. Kaya ngayon 13 months, kung kayo po ay boss, huwag niyo pong ibigay lahat ngayon. Uubusin lang yan. Kalahati lang ibigay niyo po. By January, doon niyo na po ibigay. Makakapag-isip na po yun ng matilino kung paano ang gagawin niya. Kaya maganda sabi ni Pastor Ed Dapis, tinanong siya, Pastor, ano po ang dapat namin gawin sa 30 months bonus namin? Anak, iho, ito ang gagawin mo. Wala. Huwag ka munang mataranta. Ano po? Huwag ka munang malikot, huwag ka munang maguluhan. Ano po? Pag-isipan mong mabuti. Pag-aaralan natin ang kwento ng wise man, kasi hindi 3 hari hindi po talaga hari ito. Talaga na lang, practically speaking, may hari ba na naglakbay sila lang? Hindi ba dapat mga tauhan muna para protected sila? Sino naman ang hari na iriris ang kanyang buhay na maglakad mag-isa? Sa atin nga lang, barangay tanod, may assistant eh. Barangay tanod lang yun ha. Ano po? Meron pang bodyguard. Ang lupit. So, yun po yung pag-usapan natin. Yung wise men na to, naging mas matalino na sila, pero mas naging matalino pa sila. Ano po? Unang bagay na tingnan natin po sa wise men ay ito. Sa mga disappointment natin sa buhay, hanapin mo ang Diyos. Hindi mo to maiiwasan, ang disappointment sa buhay. Pero hanapin mo ang Diyos sa mga disappointment natin sa buhay. Tingnan niyo po, nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Sabi nila, ang mga wise men daw galing daw po sa Babylon and most likely sa panahon natin, Iraq. Imagine yung grabe yung layo ng travel nila. Suminag yung tala as a guiding light nila pero nawala. Hindi ba nakaka-disappoint? Ang dali kasi maghanap pag nadyan lang pero kapag nawala na yung guide, ang hirap, nakakalungkot, nakakainis. Saka hindi po nila agad nakita si Jesus Christ. 2 years pa sinasabi nila kasi yun yung time na pinagpapatay ni Herodes ang mga bata, 2 years and below. Pag hindi mo nakikita agad yung hinahanap mo, nakakalungkot. Pag hindi agad nangyayari yung mga bagay na gusto mo, nakakalungkot. Okay lang sana magtagal. Okay lang yun, pag sure. Paano kung naghihintay ka sa wala?
Nanligaw ka, sabi nung ano, basta bigyan mo lang ako ng time. 100 years mo nang nililigawan, hindi ka pa sinasagot, ano po? Pareho na kayong senior citizen, ano po? So ang point natin is this, mga kapatid, totoo po yun, maraming disappointment sa buhay. Kasi mo yung mga pantas, hindi ba hari ang ipinanganak? Ang ginawa po nung wise men ito, sa palasyo sila nagpunta. Kaya nakarating sila kay Herodes, hari eh. Saan ba dapat makita ang hari? Sa palasyo o sa 168? O kayo po sa 168, malapit lang tayo, Divisoria. Hindi po ba kung ito ay hari, sa palasyo mo hanapin, kung preso, sa bilangguan mo hanapin. Kung maghanap ka ng mayayaman, punta ka sa Tondo. Lalo na sa Matang Tubig. Don Moy. Ano po? Mayaman na yan, halos hindi mo na makita yan. Ano po? So ang point lang natin mga kapatid, hinahanap ng mga wise men, itong si Jesus, doon pala sa sabsaban makikita, doon pala sa simpleng bahay nila Mary and Joseph. Kala natin, pag sinabing ang Diyos, laging magandang bagay, doon natin makikita ang Diyos. Minsan sa isipan natin, kapag nasa Diyos ka, walang pangit na mangyayari sa buhay mo. Pag nasa Panginoon ka, walang panalangin na hindi sasagutin ang Panginoon. Walang pangarap na hindi tutuparin ang Diyos. Meron ho talagang panalangin hindi sinasagot. Meron talagang pangarap na hindi natutupad. Pero ang sinasabi lang natin, in spite of all these things, sa lahat ng mga kabiguan, kalungkutan, isang katalinuhan, hanapin mo ang Diyos. Maaring naglilingkod ka sa Panginoon, nagkasakit ang pamilya, may namatayan, hanapin mo ang Diyos. Maaring this time dapat sabi mo, maunlad ka na, pero hindi pa ito nangyari. Hanapin mo ang Diyos. Dito sa Praise Church, hindi natin sinasabing wala ng problema, wala ng dalamhati. Meron pa rin hanggat nasa lupa tayo. Pero still, hanapin mo ang Diyos. If you will pursue God, yung ibang bagay, it will follow na lang po. Mas delikado po kasi, tinan nyo, pag hindi mo inuna ang Panginoon, sa atin marami dito, ang memory verse mo is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pursue God. Maaring nahihirapan ka, meron ka hindi maunawaan, huwag kang mag-focus sa hindi mo maunawaan. Pursue God. Hanapin mo ang Diyos. Buong katyagaan, hanapin mo ang Panginoon. Hindi lahat na nag-church, pasensya na po ano lang natin to. Hindi lahat na nag-church ang hinahanap Diyos. Bakit ko nasabi ito? Minsan pag may nag-church, paglabas, ano ba naman to, ang init. Aircon yata hinahanap mo eh. Ano ba naman to, yung katabi ko, walang ginawa kundi magkwentuhan. Ano man ito? May tattoo pa sa batok. Teka, ano ba yung mga nakita mo nung pumasok ka sa church? Hindi ba? Ang hinahanap natin ng Diyos, pero ang dami nating nakitang ibang bagay. Kahit na sabihin pa natin regardless kung ano yung dating ng praise and worship, they will not determine the outcome of the worship. May iba yung status ng heart natin. Kapag uhaw yung puso natin, kapag we are looking forward talaga kay Jesus, ano po, siya yung tinitingnan natin, siya yung hinahanap natin, hindi mo pwedeng hindi makita ang Diyos. In fact, ano po, sa Hebrew 14:16, hinahanap mo pa lang ang Diyos, may reward na ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba tayo dito? Amen? Sino ho rito yung hindi malulungkot kung hindi ka man maabutan ng taong inaasahan mo? Can I hear amen? O, timo yan, sa ilong nang galing yan. Ano po? Sa akin, pastor, okay lang naman yun. Pero iba pa rin. Sabi ko nga sa primary, alam ko naman, magkasama-sama lang tayo, masaya na tayo. Opo naman, pastor, masaya, pero iba pa rin po yung may raffle talaga. Alam nyo, napaka-practical lang talaga ng mga leaders natin, Kaya po, yung mga ministry team, mag-bless kayo kay Ate Beck mamaya, ayun lang sasabihin ko sa inyo, Kaya lang maagang aalis si Ate Beck ngayon, may lakad Doon na kayo bumara sa gate. So mga kapatid, whatever happens in my life, in our lives, isang katilinuhan ang laging hanapin ng Diyos, isang katilinuhan lagi ang unahin ang ating Panginoon. Amen? Kaysa sisihin natin ang tao, kaysa sisihin natin ang gobyerno, kaysa sisihin natin ang sinuman, mga kapatid, let us look up to Jesus, the author and finisher of our faith. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon.
Wow, thank you so much. Thank you so much. Hallelujah. Thank you so much. Nakarating na po ang Praise Church May Kawayan. Mami, ayan, makilala, mami ni si Joy. Ano po. By the way, mga kapatid, kinasal na po si Joy po. Kinasal na po si Joy at si Sheena. Okay? Kaysa mag-honeymoon sila, andito po sila ngayon. Okay. So number 2, nakatalinuhan, regardless kung anong disappointments na naranasan natin sa buhay, ibigay mo pa rin yung pinakamabuti mo sa kabila ng mga disappointments sa buhay. Kasi kung ibibigay ko lang yung pinakamabuti ko, pag okay ako, kailan pa yon? Kasi like for example, kung nagtatrabaho po kayo, hindi nyo ibibigay yung best nyo, malungkot ka naman at masaya. Kompleto naman ang sweldo mo eh. Boss, hindi mo na ako masyado makakapagtrabaho, may problema sa bahay. Paano yun? Babayaran kita ng buo pagkatapos hindi mo naman ibigay ng buo ang buhay mo. Di ba parang unfair po yun? Binabayaran po tayo hindi sa emotion natin, kundi yung sa contribution natin. Kaya alam nyo po, ang panalangin ko po talaga, yung lahat tayo talaga mag-mature. Kasama po ito sa pinagpe-pray ko po, yung paano ko i-handle yung mga Kasi pag nakakakita ako ng mga katangahan, katamaran, inis na inis po talaga ako eh. Yung ang daming pwedeng gawin, ayaw kumilos. Talagang medyo naiinis po talaga ako sa ganun. Yung ayaw mag-aral, naiinis ako eh. Naiinis po talaga ako. Yung nasa gobyerno ka para maglingkod pero ayaw nyong maglingkod. Yung parang ganyan, puro kayo seminar, puro kayo Christmas party. Madaming nakakainis ho talaga sa buhay. Lalo na nakakainis yung mga nandadaya. Yung tinutulungan mo na, niloloko ka pa. Nakakainis. Nakakainis po talaga. Pero again, sabi ko nga, Lord, tanggap ko na merong mga ganito at hindi po ako ang nagpapabago ng buhay nila. Ang magagawa ko ay pray. Kaya isa sa New Year resolution natin po is, huwag nang mainis. Kung may mga kaangahan, kung may mga tamaran, ano po. Sino po sa inyo naiinis kayo sa taong hindi naliligo? Mga kapatid, tanggapin nyo na, medyo lumalamig na ngayon, lalo na pagpasok ng January. Pero ang mabigat, kahit tag-araw, hindi pala yan naliligo. Walang gift sa paliligo. So mga kapatid, maligong bagong taon tayong lahat. Okay? O malakas sa palakpak muna para sa Panginoon. Okay? Ibigay mo yung pinakamabuti. Just give your best. Yung worship team natin, sabi ko, may problema ba sila o wala? Most likely may mga problema din yan, pero binibigay nila yung best nila sa ating Panginoon. Kapag ginawa mo yung pinakamabuti mo, sumusunod lang ang emosyon. Kahit gaano mo kalungkot, pag binigay mo yung pinakamabuti mo sa Panginoon, sasaya ka, mag-enjoy ka. Kaya sa mga nade-depress, tulungan nyo rin ang sarili nyo, parang awa nyo na. Hindi pwedeng lagi na lang pwede kayong unawain ng mga tao. Tama ang sabi ni Makmak sa akin, sabi ro ng doktor niya, the greatest helper na pwede makatulong sa iyo, yung sarili po natin. Ano po? Kaya tulungan mo naman ang sarili mo. Tama po yun, gawin natin. Kung tingin mo may anxiety ka, ano po? Kumausap ka ng ibang tao. Kung nalulungkot ka, umalis ka sa lugar mo. Do something. Do something. Ano po? Just do your best, even sa pinakapangit na sitwasyon at emosyon po natin sa buhay. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Mary. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Ang liwanag po, hindi sila sumamba kay Mary. Sumamba sila sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso, at katingko. Ano po? So yung tatlo na yan ang talaga pong regalo kasi naiinis na nga po na napapagod na rin po sila siguro sa buhay. Ano po? So alam niyo po, kahit po sa pag-church, ano kayo yung pwede kong ibigay this coming Sunday? Ano yung pwede kong gawin? Alam niyo po, bago tayo matulog, may naiisip lang po ako na laging tanong lang, meron ba akong mabuting bagay na nagawa para sa iba? Ang sarap lang yun, Lord, nakapaglingkod po ba ako sa araw na ito? Kasi lagi kong prayer, Lord, kung wala na po akong pwedeng ibigay at wala na po tayong pwedeng ipaglingkod, it's about time, kuhanin mo na lang po ako. Ayoko pong maging pabigat at kabigatan sa ibang tao. I want to see myself na hanggang sa mamatay, naglilingkod po sa Panginoon. Sabihin natin lahat, ibigay ang pinaka-mabuti. Okay? Sabihin natin lahat, ibigay ang pinaka-mabuti. O kahit may problema sa school, ministry, or anything, just do and give your best. Pangatlong bagay ay ito.
Regardless kung ano yung sitwasyon natin, ano man mga disappointment sa buhay, ibahin mo yung takbo ng iyong pag-iisip upang malabanan ang mga disappointments sa buhay. The greatest battle is in our minds. Hindi naman yung ibang tao ang kalaban po natin kahit naiinis ka sa kanya. Ang kalaban natin, bakit ba ako hindi ko makontrol yung pag-iisip ko? Bakit ganoon? Ingat po kayo. Sa totoo lang, one of the yung people na pwede makainis sa'yo, nanggagaling yan sa pinaka-closest people to you. Mga mahal mo sa buhay. Kaya minsan hindi natin matanggap sarili mong kapatid, lolokohin ka. Tama? Kasi kaya ka naiinis Hindi mo sila inaasahan. Nagagawa sa'yo na hindi maganda, pero even yung kapatid mo, even nga yung magulang mo Kaya ang sinasabi lang natin, pwede ba tanggapin natin, ang hindi lang makakagawa sa'yo ng pangit si Jesus? Pwede po ba yon? Pero even all the people sa buhay natin, pwedeng makagawa ng maganda sa atin. Diyos lang. Diyos lang ang hindi talaga pwede mag-isip ng pangit, masama sa buhay natin. Lalo yung mga trusted people mo, ang pinaka-pwedeng pagbuhatan o pagmulan ng mga masasakit na bagay sa iyong buhay. Pero again, ibahin mo ang takbo. Nang pauwi na sila, itong wise man binalaan sila ng Diyos sa pamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Siguro si Herodes, kamag-anak ito ni Judas, na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan, pauwi. Kasi si Herodes, nung makausap niya yung wise man, sabi po ng Herodes, "Uy, pag nakita niyo si Jesus, sabihin niyo sa akin para makasamba din ako." "Uy, tumigil ka, manloloko, scammer ka." Loko-loko si Herodes. Ang totoo, gusto niyang patayin si Jesus, hindi para sambahin. May mga tao gustong pumatay kaysa mag-worship kay God Nangangarap na mapatay yung nanloko sa kanya, mapatay yung mga nang inis sa kanya. Hindi ho ba? Marami sa atin hindi pumapatay literal, pero sa isipan natin, ang dami na nating napatay. Hindi po ba? Lalo na galit ka. Sana ulan na nito ng kidlat. Yung pagkumidlat, saka na kanya lang nakapokus talaga. Saka pag lumindol talagang bubiyak ang lupa. Siya lang yung lulubog. Herodes, ang daming manloloko, ang daming mandadaya. Kaya nga nagdi-disciple po tayo para dumami naman po yung mga matuwid sa buhay. Mag-ingat din po kayo. Wala ho kayong balak mandaya, pero pag nadyan na ang tukso, pwede kayong mandaya. Pag nadyan na po yung mga temptation na pwedeng mandaya, lokohin ng isang bagay, ang lakas na pumapasok nito. Sana magbago na tayo ng pag-iisip. Hindi natin kailangang hintayin ng January 1 bago magbago ang isip. Hindi natin kinakailangan ng January 1 para magbagong buhay. Ngayon pa lang, kung nasaan ka, ano man ang sitwasyon mo, pwede po nating baguhin ang isip. Sa totoo lang, po ba? Tayo po ang inutusan yan Be transformed by the renewing of your mind. Ibahin mo na, Lord, sa oras na ito, mula sa araw na ito, hindi ko ilalaglag ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ako magsasabi ng pangit sa iba, hindi ako mag-iisip ng pangit sa iba. Amen po ba tayo doon? O sabihin mo sa katabi niyo po, patawarin mo na ako. Okay, hindi ko naman sinasabi nag-isip ka. Wow, thank you Jesus. So, yun nga po So, yung tatlong bagay nito, kapag ginawa natin, isang matalino pong pagpapasyayan na magdudulot ng isang mabungang buhay. So, again, number 1, ano man ang lungkot ng sitwasyon mo, huwag mong kalilimutan, hanapin mo ang Diyos. Amen? Hanapin mo ang Diyos. Pag hinahanap mo ang Diyos, hindi ka niya sasaktan. Number 2, kahit sa pamilya, nasasaktan ka, paglingkuran mo pa rin ang pamilya mo. Ibigay mo pa rin yung pinakamabuti mo. Maaring sa cell group mo, nakakalungkot, pero ibigay mo pa rin ang pinakamabuti mo. As a church, naglilingkod tayo sa Panginoon, ibigay natin ang pinakamabuti. And number 3, talagang grabe, ibahin na po natin ang ating isipan. Okay? Merong lumang song, ang sabi rito is, "Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down His sweet head." Si Jesus Buti hindi nagreklamo si Jesus. Sa dami naman na ipapanganak, dapat na lang St. Luke's, Medical City, o the last na lang siguro, Amisola, na wala na ngayon. Pero si Jesus, nakita niyo bang nagreklamo? "The stars in the sky looked down where He lay, the little Lord Jesus asleep on the hay." Marami sa atin dito, ang bango ng unan nyo, may mga mapa ng buong mundo.
Ano po, talaga hinahanap mo rin yung amoy na yan eh. Kami po talaga yung ano, ewan ko lang, dahil sa kahirapan, talaga ako may mga kwento na kahirapan, ano. Sabi ko, bakit gano'n ang una namin? Parang hollow block. Yung ano, yung pag nagising ka, may stiff neck ka na agad. Ang tigas. Kaya yung sa pelikula, yung mga nagbabato na huunan, cotton po yun eh. Kahit 100 bayo mo doon, hindi mahihilo po yun eh. Pero si Jesus, yung pagkain ng hayop, yun yung kanyang ano eh, unan. The cattle are lowing, the poor baby wakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. O diba? Si Jesus Christ, hindi iyakin. Minsan lang umiyak yan nung namatay si Lazarus. Ano po? I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my side till morning is nigh. Wow. And be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay. Alam niyo kung yung prayer ng batang ito, makuha natin. Ito yung maganda, be near me, Lord Jesus. And then bless all the dear children in thy tender care and take us to heaven to live with thee. Alam niyo po, may lugar na wala ng disappointments. May lugar na wala ng discouragement. Doon sa langit, wala ka nang makikitang manloloko, mandaraya, masama ang ugali. Sa langit, lahat tayo babaguhin ng Panginoon. Take us to heaven to live with thee there. So mga kapatid, the greatest promise of Christmas ay hindi yung pagkawala ng problema, kundi alam natin, pwede tayo magka-cancer, pero may langit na naghihintay. Pwede tayo maaksidente, pero may langit na naghihintay. O buhay na walang hanggan, nakasama ang Panginoon. Pwede kang malugi, pero may Jesus Christ na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Okay? So this time, I will ask my beautiful angel, Owie, to sing this song. Ano po? So, pangatlo niya na to. Ano po? So, I will ask Owie, ano po? Ayan. Pagkatapos, get ready lang mga ushers, magpapa-special offering tayo para kay Owie. Hindi pa? Okay, so tingnan lang natin ta. Okay? At ang kanyang coach, my mommy, ano po? Owie, galingan mo ha. Good morning, everyone.
Okay, magja-Jollibee tayo anak mamaya. Siguro ito ngayong Kapaskuhan, ano po yung talagang isa lang po sa hiling ko lang sa inyo. Ano po? Spend time with your kids. Spend time with your kids. Lagi po namin sinasabi po ito. Iba yung anak na natutukan ng magulang. Minsan ho kasi kahit lumaki sa church, pag hindi natutukan ng magulang, di mo ko mag-tantrums, kita mo, ano po. Sulit naman po talaga eh. Kaya po, babalik lang ho tayo ulit sa pagiging bata po na ang buong pag-asa natin tiwala nasa Panginoon. Okay lang na magtrabaho, but spend time with your kids. Grabing treasure po yan. Isang matalino po at katalinuhan ang mahalin natin ang ating mga anak. Mga anak, mahalin din natin ating mga magulang. Let us pray po muna. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, pag nakikita po namin yung mga bata, si Jesus man naging baby. Pero hindi ho siya nagreklamo sa mundo na kanyang pinuntahan. Hindi po siya nagreklamo sa pamilya na hindi rin perfect na kanyang kinagisnan. Naging masunurin siya bilang anak sa iyo, O Diyos Ama. And we pray, O God, lahat kami gawin mo pong obedient, Panginoon. Gawin niyo po kaming matalino, lalo na ngayong Kapaskuhan at sa mga araw pandarating, na lagi naming hinahanap ang Diyos, ibinibigay ang pinakamabuti, at chinecheck kung ano pa mga bagay na dapat namin baguhin sa aming isipan. Baguhin niyo po kami, O God. Sa mga magulang na narito, gawin niyo po kami maging mabuting magulang sa aming mga anak. Thank you so much po, Panginoon. At sa mga anak na rito, maging mabuti rin naman sila mga anak para sa kanilang magulang. Lord, we will enjoy this Christmas, Panginoon. Thank you so much, oh God. We honor you. We love you, Jesus. Amen at amen. Malakas na palakpak. Merry Christmas, Praise Church family. Thank you, Jesus. Thank you, God. Magandang umaga po sa bawat isa, no? So alam ko po, sobrang excited na po ang bawat isa na magbigayan ng regalo, no? Pero sabihin mo naman sa katabi mo, magbigay muna tayo sa Lord. Parang ayaw po, hindi ba, joke lang. Then, proceed po tayo sa tithes and offering, no? So sa mga first-timers po natin, at sa mga hindi pa po ito naiintindihan, no? Na okay lang po na hindi pa po natin ito gawin nang hindi natin nagigets, no? Pero para po sa mga nais malaman, ang tithing po is giving of our 10% income to God. As it is written in the Bible, no, in Malachi 3:10, sabi po, bring 1/10 of your things to me, put them in the treasury, bring food to my house. Test me, if you do these things, I will surely bless you. Good things will come to you like rain falling from the sky. You will have more than enough of everything. Pero totoo po, no, God doesn't need anything from us. No, we cannot give something to God kasi everything is owned by Him. No, and yung tithes po is not all about money, no. It is about management, no. So pinag-aralan po natin yan nung mga nakaraan. Pero bakit po ba kinuman po ni God sa atin to give our 10% to Him? It is because He wants to test our ability to put aside our will, to test our control and our discipline. No, sabi po ni Dr. Miles Monroe, if you can manage her 10% properly, He is happy to entrust you the remaining 90%. Okay, sige po, itaas po natin yung ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Praise you, Lord. Praise you, God. Panginoon, maraming pong salamat, Lord God. Thank you for giving us more than what we deserve, Panginoon. Lord, yung salvation pa lamang na mula sa iyo, sobrang laking pagpapala. Pero God, you give us, you provide us everything, Panginoon. And Lord, sa umagang ito, hayaan mo pong ibalik namin sa iyo ang para sa iyo, Panginoon God. Lord, maraming pong salamat. We pray na sa mga magkakaloob ngayon, Panginoon God, Lord, maging mabangong samyu po ito, Lord God, at magamit, Panginoon, para maging mas malawak, Panginoon, ang kingdom mo, Lord God. Tunay, Lord, na maraming tao ang maabot, maraming tao yung mawin para sa iyo, Panginoon God. And Lord, truly maitaas yung pangalan mo. Maraming pong salamat, God. To give you all the glory, honor, and praises. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
And for a special number, let us welcome the Magna Prime Momshies. Sige ba tayo pong lahat ay tumayo? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y i-end po natin ang ating gawain po ng pagpupuri sa ating Diyos. Isa nga po malakas na malakpak sa ating Diyos sa buhay. Thank you, Jesus, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord.